May babala ang International Monetary Fund. Nalagay umano sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Nanawagan ng International Monetary Fund para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika Investment Fund. Ayon sa IMF, ang kapital na inilabas ng dalawang state-owned banks ay nakaapekto sa kanilang liquidity at common equity na sukatan ng financial health ng mga bangko. Para kay Alex Escucha, ang presidente ng Institute for Development and Econometric Analysis, bumaba ang common equity o CET1 ratio ng Land Bank at DBP. Ang sa DBP, naging mas mababa pa sa regulatory minimum na 10%. Because of that reduction in capital, DBP will have no choice but to reduce its assets and loan portfolio. Simple implication, they cannot expand. Matatandaang humingi ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang kanilang kontribusyon sa MIF. Ibig sabihin nito, sa loob ng 2 hanggang 3 taon, hindi sila papatawa ng mga penalties sa kanilang pag-deviate sa regulatory capital requirements. Kampante naman si Escucha na kayang maabot ng DBP ang 10% CET1 ratio sa katapusan ng taon, basta't makapag-generate ito ng kita na 10.4 billion pesos. Pero may babala rin si Escucha, sakaling magtagal ang mga ginawad na exemption para sa Land Bank at DBP. Well, it's an obvious issue because dapat kasi to keep the playing field. Kasi if that requirement is good for the private sector banks, that should also be applied to the government-owned banks. It's as simple as that. Ang MIF ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas na naglalayong makapag-invest sa iba't ibang proyekto gaya ng infrastruktura, renewable energy at digitalization. Dagdag pa ng International Monetary Fund, dapat tiyakin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na anumang exemption ay pansamantala lamang at hindi makakaapekto o makakasira sa financial system. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.